Nahihirapan ka dahil sa bara sa SI joint at sumasakit ang balakang mo. Gusto mo mawala ito at may magawa ka. Ang gagawin natin ngayon, maglalaan tayo ng 20 minuto at tututukan natin ito ng mabuti. Subukan mo muna ang pakiramdam bago at pagkatapos, tiyak mapapansin mo ang pagkakaiba. Sumabay ka agad. Magsisimula na tayo, ipapakita ko ang ersisyo para sa kanang bahagi. Kung kaliwa ang apektado, gawin lang ang kabaligtaran pero sabayan pa rin. Mula sa pagtayo, ilalakad muna natin ang kanang paa para sa kanang bahagi ng katawan, isang maayos na hakbang, tapos isang mas maliit na hakbang pabalik. Hawakan ng kanang kamay ang ibabang bahagi ng kanang puwitan, tapos ang kaliwang kamay ay ilagay sa ibabaw ng tiyan. At ngayon, itulak natin ang singit paabante at ibalik ang tiyan at pusod paatras. Paatras. At mapapansin mo agad na dito nagsisimula ang paghatak. Ito ang mga estrukturang sangkot sa pagbaluktot ng balakang at ang mismong hip flexor, depende kung alin ang pinakamaiikli. At pagkatapos ay unti-unti tayong pupunta sa likod at aayusin muna natin kung ano ang masyadong masikip, kung ano ang may epekto sa likod. Ginagawa nating mahapap ang harap dahil kadalasang reaksyon ng likod na may bara ang pag-ikli ng harap, kaya inuuna nating paluwagin ang harap. Pwede mong palayain ang likod pero di mawawala ang problema dahil ang harap ang sanhi ng pag-ikli nito. Parang isang magkasalungat na pagtutulungan kumbaga. At ngayon, manatili tayo sa posisyon ng pag-unat at hilahin ng kanang paa papunta sa harap. Ngayon, itensyon natin ang bahaging iniunat natin. Itensyon natin ang mga kalamnan, pagkatapos ay mag-relax at ituloy ang pag-unat. Ulitin natin, hilahin ang kanang paa sa harap, higpitin, tapos mag-relax at ituloy ang pag-unat. At ulitin natin, hilahin ng madiin, mag-relax at ituloy ang pag-unat. Mas bibilisan natin ito, hihilahin sa harap, magre-relax at mag-unat pa rin. Para mapabilis ang metabolismo, ulitin, hilahin sa harap, mag-relax, ituloy ang pag-unat. Dahil dito, mas bibilis ang metabolismo sa bahagi ng balakang. Hilahin, mag-relax lang. Hilahin, mag-relax lang, at sa huli, bitawan at muling aktibong sumandal paatras. Hilahin ang pusod papasok, tuloy-tuloy lang. At dahan-dahan ulit. Lumabas at konting igalaw, igalaw-galaw ng kaunti para lumuwag. Sige! Umupo ka at ilagay mo ang kanang paa mo sa ibabaw ng kaliwa at tingnan mo kung gaano kataas ang kaya mong itaas. Kung hanggang doon lang kaya mo, yumuko ka ron. Kung lampas tuhod, yumuko sa ganung posisyon. Pwede ring itaas ang tuhod sa pagyuko ng kaliwang binti. Itulak ang kanang tuhod pababa gamit ang kanang braso. Mapapansin mong may hatak agad sa balakang. May hatak na talaga sa kasukasuan ng balakang. Kailangan nating gawing maluwag ang balakang para maging komportable ulit ang ISG sa likod. Patuloy lang na pindutin. Gumapa pang paabante na nakaarko ang likod. Bukod sa pag-unat ng balakang, ramdam mo rin ang pag-unat sa puwitan. Ramdam mo ba yon? At mag-relax. Idiin pa lalo ang tuhod pababa at gumapang pa ulit paabante. Isa pa. Ang kanang paa ay diniin pababa. Ang tuhod ay diniin pataas. At magpapaluwag tayo at uusad paabante. At mag-uunat pa tayo ng kaunti muna. Bigyan pa natin ng oras. Magpatuloy lang sa pag-abante. At mapapansin mo sa iyong balakang, nagiging mas matindi ito. Siguraduhin mong ang tindi ay sapat lang para kayanin mo pa. Malinaw na ramdam ang sakit, pero positibo ito. Iyan ang mahalaga. Kung hindi, mawawala ang saya natin sa ehersisyo. Sayang kasi kailangan natin ang mga ito. Habang mas tumatanda tayo, mas lalo natin silang kailangan. Wala talagang ibang paraan sa klase ng pamumuhay natin. Ulitin natin, itulak ulit ng kanang paa ang kaliwang tuhod. At itaas mo ang kanang tuhod hanggang dumikit sa braso. Gamit ang iyong pagtulak, pakawalan mo, at umusad ka pa paloob. Gawin natin ito ng mas mabilis para mapasigla ang metabolismo sa posisyon na iyon. Pinipisil at pinapaluwag mo, tuloy ka pa rin.
At saka, kung hindi mo pa alam ng eksakto kung ano ang ginagawa ko, manatili ka lang sa pag-unat. Huwag kang mag-alala, manatili ka lang sa pag-unat. Pindot, luwag, tuloy. Pindot, luwag, tuloy. Magkomento kung gaano ka nakakasabay at ano nararamdaman mo habang nag-ehersisyo. Pindot, luwag, tuloy. Pindot, luwag, tuloy. Pagkatapos, bibitawan mo ulit. At abante ka ulit. Hanapin mo yung mga parte na pinaka naninikip. Haplusin mo sandali para matuwa ang mga fascia. At dahan-dahan ka nga labas, dahan-dahan ulit palabas. Sige, hanggang dito muna. Lipat na tayo sa susunod na ehersisyo para sa kanan at kaliwa. Pumuesto sa harap ng mesa o sandala ng upuan at bahagyang sumandal para sa seguridad. Tumayo ng tuwid. Huwag yarko ang likod, tumayo lang ng tuwid. Mapapansin mong mas ramdam ang banat sa loob ng hita mo. At pagkatapos, unti-unti mo lang ihakbang ang mga paa mo. Palayo ng palayo ang pagitan at mas lalo mong mararamdaman ang pagbanat. Ang tindi ng banat hanggang sa kaya mo pa itong tiisin. Huminto ka muna kapag sobra na. Siguraduhin mong hindi ka yumuko ng pasulong gamit ang balakang mo. Dahil kung gagawin mo yon, iiwasan mo ang pag-unat. Laging maglakad ng pasulong na bahagyang magkalayo ang sakong. Kapag paatras, bahagyang magkalayo ang dulo ng paa. Das nimmt den Zug. Mula sa loob, ilagay sa balakang. Alisin at palayain ang balakang. Nakakatulong din ito para mabawasan ang pagbuo ng osteoarthritis, mabawasan ang pagkasira at iba pa. Kailangan laging tingnan ang kasukasuan ng buo. Walang silbi kung isang anggulo lang ang ayusin mo doon. Mas okay na yon kaysa wala, pero kung maglalaan ka ng 20 minuto para gawin ito ng buo, mararamdaman mong iba talaga pagkatapos. At ngayon, gusto magsama ulit ang mga paa mo. Gusto magsama ang mga paa. Ihatak mo ang mga paa papaloob. Higpitan mo, tapos mag-relax at maghiwalay ka pa rin. Napakahalaga ng ganitong pampalakas na ehersisyo para hindi lang humaba ang mga kalamnan, kundi para rin gumana rin sila habang nakaunat, para hindi sila malambot o parang walang silbi kumbaga, para manatili ang kakayahan nilang magtrabaho. Ang pag-unat lang ay pwedeng magdulot ng kawalang tatag at hilahin ulit papaloob, mag-relax at bahagyang ilayo papalabas. Hilahin ulit papaloob, mag-relax at muling ilayo papalabas. At ngayon, dahan-dahan tayong magsasama ulit at magdadagdag pa tayo ng galaw. Hilahin ulit ang lahat ng ito hanggat maaari sa gilid at mag-relax ng kaunti. Oo, mas maluwag na ang pakiramdam. Iba na ang pakiramdam, maaring maganda ito. Ngayon, lilipat na tayo sa labas na bahagi. Dahil sa kasukasuan ng balakang, dito ang bara sa may ISG, lahat ng nasa bahaging ito, panloob na puwersa, panlabas na puwersa, harap at likod. Ayusin at ibabalik natin sa normal ang lahat. Manatili ka lang sa pagkakatayo mo ngayon. Yusog ang balakang sa kanan para sa kanang bahagi. Kung may problema sa kaliwa, baliktad lang gaya ng sinabi kanina. Ang balakang papuntang kanan, hilahin sa kanan. Mapapansin mo dito kung paano nagkakaroon ng tensyon dyan. At pagkatapos, iabot natin ang kaliwang kamay pababa sa kahabaan ng binti at gusto nating hilahin ang sarili natin pababa ng pababa. At dito mo, mararamdaman ang hatak na lumalakas pa at dadagdagan pa natin ito ng kaunti at dadagdagan pa ng mas marami pa at kaunti pa. Kasukasuan ng balakang at malalim na inhale at exhale. Patuloy lang yun at papasok. Siguraduhin mong kaya mo ang intensity. Ngayon, hiilahin natin lahat ng naninigas dyan. Hinahatak natin ito para mas relax. At ngayon, magdadagdag tayo ng lakas. Habang nakahaba, palalakasin natin na yon. Hahawakan ko ang kaliwang binti gamit ang kaliwang kamay para hindi tumaas ang katawan. Hindi natin siya papayagang tumaas. Paluluwagin natin at magpapatuloy sa pag-unat tapos uulitin ang paghila. Paluwagin muna at magpatuloy tayo. Sa bawat pagigting habang nakaunat, dumadaloy ang dugo at lymph, kaya mas bumubuti ang supply sa selula at tumataas ang metabolismo.
At muli, hilahin, paluwagin, magpatuloy. At hihilahin, paluluwagin, magpatuloy. At hihilahin, paluluwagin, magpatuloy. At hihilahin, paluluwagin, magpatuloy. At ngayon, aktibong hilahin ang katawan. Gumalaw ka ng kaunti habang ginagawa ito. Umugoy ng kaunti pero dahan-dahan lang ang galaw. Habang tumatanda ka at habang mas malala ang kondisyon mo, mas dapat mong hinaan ang galaw mo. Pero pwede mong dahan-dahang damhin ito. At doon mo mararamdaman kung ano ang kaya mo at kung ano ang hindi mo kaya. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa taas. Sige, ngayon pumunta tayo sa banig at ilagay mo ang kaliwang paa sa harap. Gagawin natin ang ehersisyo na ito sa magkabilang panig, kaya para sa kanan at kaliwa, pareho pa rin. Kasi para sa kanang bahagi, nakatuon ito sa hip flexor. At gawin mo ulit yung ginawa natin sa simula, pero ngayon sa posisyong ito, gawing mas malambot at mas mahaba. Iposisyon ang kaliwang kamay para maitulak mo ang katawan pakanan at paatras. Yung kaliwa, oo. At kapag ginawa mo yan, mapapansin mong mas humihila sa kaliwang bahagi ng puwitan at sa labas ng hita. At sa kanan naman ay sa singit ang hila. Ngayon, gusto nating gawin ito sa kanan. Dahil nagtutulungan ang mga balakang, maganda rin na ang kaliwa ay nakakaramdam din ng pag-unat mula sa kanan. At palaging lumalim pa sa pag-unat. Subukan mong ilagay ang kanang paa nang nakalapat ang ibabaw na bahagi nito. Subukan mong gawin ito. At gaya ng sinabi ko, kung hindi mo pa kayang panatilihin ang ilang posisyon, kung hindi mo pa magawa ang mga pag-igting na sinasabi ko, huwag kang ma-stress. Manatili ka lang sa pag-unat. Mas okay na yan kesa walang gawin. Malaking pagkakamali ang sumuko agad at sabihing hindi mo kaya. Mas mabuting sabihin, hindi ko pa kaya, pero nagsusumikap ako. Sa ganitong paraan, kauunlad. At sa ganitong paraan, natututo ang katawan, ang tawag dyan ay pagsasanay. Yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. At ngayon, idiin ang kanang tuhod. Hanggat maaari, idiin mo ito ng mahigpit sa sahig. Muli, bitawan ang diin at ituloy ang pag-unat. Iatras ang itaas na katawan, ituwid pa, at muling idiin sa sahig, pakawalan, at ituloy ang pag-atras. Idin, pakawalan, at ituloy pa. Idin at pakawalan, at ituloy. Idin at pakawalan, at ituloy. At pagkatapos, manatili ka lang kung nasaan ka. Humiga ka na lang ngayon sa kaliwang bahagi. Yunat mo ang kanang binti mo paabante tapos paatras at ibaluktot ito. Ulitin, paabante, paatras at ibaluktot. Paabante, paatras at ibaluktot. At bumangon ka ulit. Ngayon, gamitin ang kanang binti at yunat ito paabante. Para sa kanang bahagi, niluluwagan na natin ang bahagi ng puwitan at ang panlabas na binti. Mapapansin mong makakaugnay ang mga ehersisyo. Sa bawat pagkakataon, ibang anggulo ang ginagamit, may kaunting pagbabago. Naunti-unti nating natatamaan natin ang iba't ibang estruktura, hindi dine-develop kundi naabot na may kinalaman kapag nakablock ang iyong ISG. Huminga ng malalim, ilabas at pumasok pa ng mas malalim. At huminga ulit. At ilabas ang hininga at pumasok pa ng mas malalim. Huminga at huminga, inaayos ang hila. Ang masyadong maikli, hahabaan ng kaunti. Tuloy-tuloy lang. At ngayon, itulak ng kanang paa ang sahig. Ang kanang paa ay itinutulak ang sahig. Pagkatapos, mag-relax. At ngayon, umusad ka pa ng kaunti pa abante. At ulit, itulak ng kanang paa. Bitawan mo na, umabante ka pa. Itulak ng kanang paa, idin ng husto, pampalakas ito. Yung maikli, dapat malakas din. Pakawalan mo lang, ipasok pa. Gusto natin na parang katawang, parang kawayan at roble. Sige, idiin mo ng mabuti sa lupa. Pakawalan mo lang, ipasok pa. Ulitin mo, idiin mo ng mabuti. Pakawalan at ipasok pa. Idiin mo ng mabuti. Pakawalan at ipasok pa.
At pupunta tayo sa posisyong nakatihaya. At hilahin ng aktibo ang kanang paa papunta sa kaliwang balikat. At ang kanang tuhod papunta sa kanang balikat. At hilahin. At hilahin. At hilahin palalo. At yunat. At hilahin. At yunat. At hilahin. At yunat. At hilahin. At yunat. At hilahin. Sige. At ngayon, pupunta tayo sa posisyong nakaupo sa sakong. Kung di mo pa kaya, manatili ka lang kung saan di mo kayang umusad. Maglagay ng unan o kahit ano sa ilalim, uupo muna ako para makuha mo ang posisyong ito. Pwede ka rin medyo mas mataas kung hindi pa doon kalayo ang kaya mo. At pagkatapos, dahan-dahan nating ilalayo ang pusod pa atras. Kahit na nakaupo ka pa sa unan at may agwat pa sa pagitan ng puwitan at sakong mo, ilayo mo pa rin ang pusod mo paatras ng paunti-unti. Dahan-dahan mong ilayo paatras, huminga ka habang ginagawa ito. Hanapin ulit ang tamang tindi para sa'yo. Madala na ngayon na nakaunat ng harap ng hita mo. Kapag mas inaatras mo ang katawan mo, mararamdaman mo rin ang paghatak hanggang singit. Tuloy lang tayo. Baka kaya mong sumandal sa mga siko mo. Ngayon, aalisin muna natin ang hatak sa harap. Kanina sinabi natin, sa likod nakakaroon ng ISG na bara. Ganito ang paniniwala namin kasi malakas ang hatak sa harap kaya sa likod nagkakaroon ng paninikip o pagkontra. Kaya kailangan palaging alisin din ang paninikip sa harap kapag may pagbara sa likod ng ISG. Kung hindi, hindi ito magiging pangmatagalan. At ang epekto ay mas hindi ganoon kalakas. Darating ang panahon na kaya mo ring ibaba pa ang sarili mo pero hindi naman ito kailangan. Ngayon, punta tayo sa unahan. Hayaan mong lumaylay ang katawan mo. At hilahin mo ang mga sakong mo paatras. Hayaan mong lumaylay ang katawan mo at hilahin ang mga sakong mo paatras. Higit pa, at higit pa. At lumabas ka ulit. At ngayon, umupo ka na naka-X ang mga binti. Kung hindi mo pa masyadong kaya yan kasi nandito pa sa harap ang mga paa mo o mas malayo pa sa harap, ayos lang yan. Gawin mo lang hanggat kaya, sumabay kung kaya. Dapat masaya, parang bakasyon lang ito. Hawakan mo ang mga tuhod mo at hilahin mo ang sarili mo, paabante. Kung medyo mas nasa likod na ang mga paa mo, pwedeng hawakan ang paa o ibabang bahagi ng binti mo. Kung mas malayo ka pa sa likod, baka kaya mo nang abutin ang sahig. At ngayon, maaring maramdaman mo ulit na doon mismo sa bahagi kung saan sumasakit ang iyong bara sa sacroiliac joint, doon mo mararamdaman na may humihila o sumasakit. Yunat mo pa ng mas malalim. Laging sumulong paabante. Pwede mong ilaylay ang mga binti mo. At patuloy kang yumuko. At pagkatapos, itulak mo ang parehong paa laban sa sahig. Itulak mo ang parehong paa laban sa sahig. Mag-relax ka at yumuko ka pa. At ulitin, itulak mo ulit. Mag-relax ka, yumuko ka pa. Itulak mo. Mag-relax ka at pumasok ka pa. Itulak mo, mag-relax at pumasok pa. Itulak, mag-relax at pumasok pa. Itulak, mag-relax at pumasok pa. Pasiglahin ang metabolismo. Itulak, mag-relax at pumasok. Mag-unat, magpalakas at pasiglahin ang metabolismo. At pagkatapos, sa huli, itaas ang mga braso. At ngayon, sanayin mo ulit ang galaw mo. Aktibong hilahin ang sarili mo papunta sa harap. Subukan mong palaging umabante pa ng kaunti. Subukan mong maramdaman kapag bahagya kang gumalaw papasok. Reinbewegst. Lagi kang umusad pa at tukuyin kung saan ka nahihirapan. Malamang nasa likod, sa bahaging may paninigas. Kapag nahanap mo yon, gawin mong mas matindi dun mismo. At pagkatapos, dahan-dahan kang lalabas muli.
At igalaw mo ng kaunti ang mga binti mo. Konting pagpag, minsan palabas, minsan pataas. Bumalik ka ulit. At ngayon, tumayo ka at maglakad-lakad at damhin mo. Iba na ang pakiramdam, di ba? Kung gusto mo ito at gusto mo pang subukan, tingnan mo ang app namin. Araw-araw tuwing umaga, may 8 minutong hersisyo na tinatamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan. Layunin ng app na maging mas maliksi at walang sakit habang tumatanda. Masaya akong makita ka ron.